bakit po tayo nilalagyan ng krus na abo sa noo? Para saan po yun? Nakikita natin sa Facebook, hala, nagpalagay sila, palagay din ako. Alam po ba natin, pag meron po tayong kapatid sa ibang pananampalataya at nakita nila tayo mamaya habang kumakain sa Jollibee o sa kahit na anumang public na kainan, tapos na curious at tiningnan nila tayo at may lumapit sa atin at tinanong, Sister, brother, Katoliko kayo, no? Yes po. Bakit po kayo nagpapalagay ng abo? Para saan yan? Naku, sana huwag niyo pong sabihin, itanong niyo na lang po kay Father. Para saan po? Bakit po tayo nilalagyan ng abo? Para po ba malaman kung asado o bola-bola tayo? No, minsan napapaisip na tayo, no? Na baka bola-bola na siguro ako ngayon dahil nakalimutan ko ng mag-diet. No? Or baka papaitan dahil sa sobrang pait ng aking ugali o ng aking karanasan. Para saan yung paglalagay ng abo? At nakakatuwa pa, kasi pagkatapos maglagay ng abo, ano gagawin? Papa-picture, magsi-selfie, tapos i-upload. Hashtag, Ash Wednesday. Next! Yung mga Gen Z, ayan, sa mga hindi nakakaalam, kasi ginaya nyo lang yung mga nanay at tatay ninyo. O sige, so ipapaalam ko sa inyo, tingnan ko, magsiselfie pa kayo pagkatapos nito. Para saan at bakit tayo naglalagay ng abo? Dalawang kadahilanan. At yung dahilan na yon, maririnig ninyo pag nilagyan na kayo ng abo ng pari, ng lay minister at ating mga lectors. Una, sabi doon sa formula, repent. Magsisi. Sino ang dapat magsisi? Sino ang dapat magsisi? Yung mga may kasalanan. So, tatak yun na makasalanan ka. Tapos nag-selfie sila. In-upload pa. Congratulations! Now, okay lang naman na i-upload yun. Pero dapat nauunawaan natin, na sinasabi natin sa mundo, makasalanan ako. At kailangan ko ng pagpapatawad ng Diyos. Kailangan ko ang habag ng Diyos. At sa paanong paraan tayo mapapatawad? Kapag naniwala tayo sa good news, sa gospel, sa ebanghelyo. Na ano ang ebanghelyo? Na bumaba, nagkatawang tao ang Diyos, nakipamuhay sa atin, ibinigay ang kanyang buhay para siya na ang parusahan, hindi na tayo. Na natubos na tayo. Sinanla tayo sa kalaban, ngayon natubos na tayo ng ating Panginoon. At yung abo sa noo ay nagpapaalala sa atin na oo, makasalanan tayo, pero tinutubos na tayo ng Diyos. Ano ang ikalawang dahilan o meaning ng krus na abo sa noo? Na mamamatay din tayo. Hindi tayo immortal.
na kahit ano pa ang ipinagawa natin sa ating mga mukha, kahit na yung krus na abo ay nasa itaas ng ating pinagawa, o uminom tayo ng mga gamot, na mga supplement, na ayon kay AI, magbibigay sa atin ng immortal na buhay. Alam niyo po ba yun? Na hindi yun totoo yung mga AI na mga, ito, pag ininom ninyo ito, magiging immortal kayo. Hindi na kayo magkakasakit. Tapos tanungin kung magkano, 100 pesos per capsule. Ganun lang pala. Huwag na kayong magsinda. Huwag na kayong magpatatak ng abo sa noo. Bumili na lang kayo ng 100 pesos per capsule na yon na gamot. Maliligtas kayo. Magiging immortal kayo. Nanay, tatay, particularly yung mga 50 years old pataas na may Facebook. Dapat kasi pang 40 years old lang yan. O, sige, okay lang po kasi to connect with your loved ones kasi nasa abroad. So yung mga 50 years old pataas na may Facebook. Tapos may nakikita kayo doon na si doktor ganito na celebrity. Nagbebenta ng capsule. AI po yan. Ano po yung AI? Fake. Hindi po yung totoo. Sayang naman yung pinag-aralan ni Doc. 10 years. Ang solusyon lang pala sa lahat ay yung 100 pesos na capsule. Ayan, sana hindi nila ako narinig. Baka ako dun sa, tambangan ako dun sa labas. Dahil inano ko yung business nila. Wala pong ganun. Dahil alam po nating mamamatay tayo. So, mamamatay naman pala tayo. Bakit hindi natin ito pinaghahandaan? Bakit ang gusto natin uminom ng maraming capsule, magpaturok ng magpaturok, para humaba yung buhay? Para saan? Para saan po yung pagpapahaba ng buhay natin? Okay lang po sana kung ang dahilan ay gusto mo pang makita yung mga apo mo. Pero eventually, haharapin natin lahat, bawat isa sa atin, ang kamatayan. Tapos hindi tayo nakapaghanda. Alam niyo po ba, na sa paglinya natin at pagpila, at sa pagpapamarka ng krus na abo sa noo, sinasabi natin, yes po, mamamatay din ako. Yun din yung sinasabi natin. Kasi sinasabi, nasa alabok tayo nagmula, sa alabok din tayo babalik. You are from dust, and to dust you will return. So ano yung mga ginagawa natin na mga pagsusumikap? Para saan yun? Sana may kabuluhan po yun. Dahil lahat po tayo babalik sa alikabok. Babalik po tayo sa kung saan tayo nanggaling. At binibigyan tayo ng pagkakataon ng simbahan na magnilay for 40 days. Kaya hindi ko tatapusin ito. Humili na ito. It would be left hanging. Intro lang po ito. Na sinasabi ng simbahan sa atin, naghahanda tayo sa malalim na pagninilay sa dalawang katotohanan na yun. Na makasalanan tayo at kailangan natin ng may magliligtas sa atin.
at mamamatay din tayo, kaya ano ang ating gagawin bilang paghahanda? Sana po sulitin natin yung 40 days na yon. Sana po talagang gamitin natin yung pagkakataon na yon para makapagnilay, para tanggalin sa ating buhay ang mga hindi dapat naroroon, para palayain ang ating mga sarili, para buksan ang ating mga mata sa mga naghihirap sa ating lipunan, natubugon sa mga humihingi ng tulong. Yun po ang imbitasyon sa atin. Hindi po yun reward, yung apo sa noo. Paalala po yun. Kaya pag nakita kayo mamaya, pwede niyo pong batiin, ikaw rin pala kapatid, makasalanan ka rin pala. Magkatulad na tayo. Ikaw din pala kapatid, mamamatay ka rin pala, magkatulad din tayo. Halata naman, yung likod mo nga lang, ang sakit na, di ba po? O ayun, sign na po yun. So, wag na po tayong masyadong magulat. Nagpatatak ka na eh. Wala pong, mamaya ako rin magpapatatak kasi first time ko rin po ito na misa ngayong araw. Kung wala na rin po akong kasalanan, bakit ako magpapatatak? Mas number 1 po ako na magpapatatak dahil alam ko po sa sarili ko, higit po akong makasalanan. Alam ko na itong mga bagay na ito, pero may ginagawa pa rin akong kasalanan. Higit sa lahat, pinapaalalahanan ako ng Diyos na mamamatay ka rin, Father Glenn. Kaya anong glory ang dadalhin mo? Sana kaluwalhatian lang ng Diyos at hindi kaluwalhatian ko. Amen. Amen.